Salamat, Lord me. Hi sir. Sir, napakadami ko na natutunan sa inyo. Lalo na kung paano gumana ang government, kung paano nagagamit ang pera sa atin, kung saan napupunta ang tax, ganun. Pero most of all sir, ang pinakamaganda natutunan ko sa inyo, kung paano mag-cartwheel. Ayun sir, mamimiss talaga kita. Salamat po sa lahat ng pasensya at pagtutulong niyo sa amin. Love you sir. Bye. Okay, Mr. Chodoro. Ano mga natutunan mo sa AP at paano mo ito ma-apply sa future mo? Tutunan ko, paano mag-cartwheel. Joke lang, sir. Ano ba? Budgeting, macroeconomics, saka micro. Madami pa, sir. Ano ba? Sa lahat yan, pwede ko ma-apply pagiging HRM student ko pagdating sa UST. Okay na? Tapos, yun lang. Okay na. Paano budget pera? Ano bang message mo para kay sir? Keep it up, sir. Idol ka namin sa Lord Miggy. Okay na. Good morning, sir. Wala po sa lahat. Maraming salamat po sa mga nabigay niyo sa aming lessons. Dahil wala tutunan sa inyo. At I'll cherish those forever. Sir, love you. Joke lang. Hey, sir, joke lang na joke yun. So, ano po, una sa lahat, alam ko po mali ang first impression niyo sa akin at first impression sa inyo. At sana po sa tagal ng pagsasama natin nagbago yun. Nalaman ko po na sa kayong napakahusay na teacher. At thank you po sa inyo na na-realize ko yung tunay na potential ko sa studies. Thank you po na umumunti ko ng maisang test. Thank you po. And yun lang po. Maraming salamat po. At tungkol po sa AP, alam niyo po ba noon, bago kayo, tuwing nakakaipon po ako, lahat po yun nagagastos ko kasi wala po akong pagpapalaga sa pera. Pero salamat po sa inyo, nalaman ko ang tunay na halaga ng pera. Yun lang po. I'll cherish that lesson further. Peace. Yung mga natutunan ko sa yung GDP, HDI, and yung mga multinational companies kung paano sila kumakalat sa mundo. So, paano ko siya ma-apply sa buhay ko sa Siyempre, paglaki ko, when I'm working na, magpapayad din ako ng tax. And so kaya kong gamitin yung right ko para makuha ko rin yung mga ko sa work. Since chemical engineer ako, medyo mataas na sa sweldo noon, so itatak sila ako ng mataas. So, parang ang magagamit, yung natutunan ko sa AP, yung ko doon, yung budgeting sa buhay ko. Kasi kami ni Mr. Labayendoy, ang aking dakilang teacher ng budgeting. Ano message mo kay Mr. Labayendoy? Ang message ko, Sir Idol, kantaan niyo na lang mamaya, Sir, at yung mga issues, next time na, Sir. Hi, Sir. Ito first impression ko nakita kayo. Pero yung tumagal, ayun, natutuwa ko sa economics. Yung two parts sa economics, yung micro at saka macro. First, sa micro, yung mga law of supply and demand, equilibrium, shortage, surplus. Tapos sa macro naman, yung mga privatization, yung about sa World Bank, sa IMF, tsaka most of all, yung pag-budget, kung paano mag-budget ang Pilipinas, paano nila sila-separate sa economic service, sa social service, debt, ganun. Mga gamit ko sa future, balik, kung nauna ako na hotel, malalaman ko paano ko i-separate yung budget ng company ko. Tapos ayun, sir, thank you. Love you. Natutunan ko kay Mr. Labayendoy ay kung paano mag-budget, mga types of banks, yung mga banking things, ang IMF, mga monetary policies, etc. Yung sasabihin ko sir, since last year nyo na rin po ito, sana kayo magkaroon rin ng magandang mga after Claret. Yun lang. Thank you sir sa lahat po na natutunan ko sa inyo. Marami po akong natutunan sa AP na to. Tulad ng mga techniques and tips kung paano magpapalubo ang mga business at para nakakatulong din to para sa aking future, para sa aking business. Oh my God! For AP to, di ba? I think
Anyway, sir, first of all, gusto ko, sir, magpasalamat, sir, sa lahat ng tinuro niyo, sir. Kung naalala ko kasi nung unang-una parang tinanong niyo sa amin kung ano yung definition of economics. Tapos napunta tayo sa history of econ at kung saan sa ang topics na napunta hanggang nagtapos tayo sa bandang trade na yun, di ba? Anyway, paano ko ito ma-apply? Maybe in a sense of supply and demand pag may sarili na akong business. Pero ito rin, sir, I know it's cheesy and all, pero kung pwede, madagdagan lang yung time for econ kasi super nakakabitin siya. Maamin ko rin na kayo yung pinaka-favorite teacher ko. The best lesson that I learned in economics is when we discussed about the agricultural sector. Why? Because this is how I appreciate agriculture, and maybe 20 years from now when I'm a politician, hopefully, I'll be investing in more on agriculture, maybe more on urban agriculture. Okay, so how will you apply this in the future? So, yun nga, sinabi ko rin, di ba? Okay, message na lang pala. So, hi Sir Mike, thank you po, from Batch K, salamat na nandun kami sa inyo, naging close kami sa inyo, tapos close rin kayo sa amin, lalo na ako. Salamat po. At saka, you have been inspiring us na, to dream about economics, to really think critically. So, yun, salamat. Thank you. So, from the bottom of Batch K, thanks. Hi, sir. Natutunan ko nga pala sa AP, sir. Cartwheel, sir. Cartwheel. Hindi, joke lang. Natutunan ko talaga yung pinaka-the best yung pag-allocate ng funds. Kasi ito talaga yung magagamit ko eh. Kung paano yung steps niya, kung sino ba talaga yung sino yung mga gumagawa, sino yung nag-approve. Tapos, magagamit ko to future kasi yung goal ko talaga is maging senator. So, gagawa rin lang ako ng mga pag-allocate ng funds ng Pilipinas, sir. Thank you, sir, sa mga tinuro. Hi, sir. Sir, salamat sa lahat, sir. Dami ako natutunan sa inyo, sir. Lalo na ang pagiging masipag at tubigil sa pagkakrami. Kasi, sir, dati ganoon ako, sir. Nung naging teacher ko kayo, wala talaga yun, sir. Papataas ko at least ko, sir. Sir, sa lahat ng tinuran nyo, hindi ko talaga makalimutan yung law of demand at law of supply. Kasi, sir, nagagamit nyo ito kahit saan eh. For example, pag pupunta ako sa mall, sir, pag bibili ako ng gamit, lagi kong naaalala yung law of demand at law of supply. Tapos, sir, hindi ko talaga makakalimutan ang economics. Lalo na ang master me. Salamat sa lahat, sir. Tugulit tayo. What did I learn? Marami ako natutunan sa economics. Natutunan ko marami. Na yung economics, hindi lang siya basta subject, hindi lang siya basta about government, mga ganun. Yung economics, sa bawat ginagawa natin, sa bawat binibili natin, may economics. Yung mga bagay na sa paligid natin, parang ano rin yun eh. Saklaw rin yan ng economics. So, yun natutunan ko sa economics na mas nagbigay pa to ng rason sa mga bagay-bagay sa paligid. Ano ba sabihin mo kay Mr. Mike? Ayun, Sir Mike, Lord Mickey. Happy... Ano message mo? Bye-bye po. Alis na po kami. Yun. Sana ma-miss nyo kami. Sobrang dami namin natutunan sa inyo. Sobrang kayo yung pinakamalapit na teacher ngayon sa Claret. Pero wala na kayo. I mean, naalis na kayo, diba? So wala na. Wala nang malapit na teacher. So, ayun. Sana mataas yung grades ko sa inyo. Kasi kailangan ko ng mataas na grades. Ayun. We'll miss you, sir. So, una sa lahat, hi Sir Mike. Yan. So, basically, yung isa sa mga natutunan ko sa economics is yun nga, yung economics nagsisimula rin sa bahay. Kaya nga tinatawag siya household management. So,
yun nga, sa economics, dito pumapasok yung pagdaloy ng pera, yung pag-allocate ng pera ng maayos, yung pag-budget ng maayos, yung pag-produce ng mga goods and services. And dito ko rin natutunan na yung economics, ma-apply mo siya sa iba't ibang aspeto ng buhay. And naniniwala ko na makakatulong to sa future ko. And yun nga yung economics, matutulungan niya ako sa paraan ng na in the future magiging dependent ako. So kailangan ko i-apply yung mga natutunan ko sa economics para mag-survive ako sa college. Ayan. So yun, Sir Mike, yung second year po second year pa lang sir, medyo na-amaze na ako sa inyo kasi dahil dun sa mga teacher na hindi ko akalaing may kakaibang way ng pagtuturo. And na-enjoy ko lang yun kasi I feel special as a student towards you as a teacher. And sir, ngayon po naaalis na kayo and aalis na kami. God bless po sa inyo and God bless din po sa amin. And sana magkaroon po tayo ng malinaw na kinabukasan. Adios. Vince, ano natutunan mo ngayon this year sa AP? Mr. Labayandoy. Uy, ano natutunan mo ngayon sa AP? Budget, di ba? Hindi budget. Budget? Ay, budget. Kasi nung third year ako, wala pa akong alam sa budget. Wala akong may allowance ako pero laging ubos isang araw lang. So, hinandle ako ni Mr. Labayandoy. So, natutunan ko yung budget. Lagi na ako may pera. Everyday, iba akong 400. Tapos, yun. Natutunan ko yung kahit yung mga ibang government officials sa bansa natin, kahit masasama sila. Kahit anong gawin natin, sila pa rin nagpapatakbo ng bansa. Hindi Paano ma-apply sa future mo? Hindi ako magiging corrupt. Ano message mo kay sir? Sir, kahit nung first quarter, 79 grade ko. Tapos second quarter, 88. Third quarter, 89. Sana fourth quarter, 99 na. Thank you po sa lahat. Cartwheel, kailangan ba mag-cartwheel? Hindi na. Joko! Ikaw, ano natutunan mo this year? Pangatlo na to eh. Pero sir, kasi nakatatlong taking na kami. Pero ulitin ko pa rin para sa'yo. Isa-isahin ko pero isa lang. Allocation, resources at mga bangko dyan. International Banks of the Philippines. Alam mo ba yun sir? Alam mo lang yun. May ganun. Alam kasi sir, gusto ko kasi maging businessman through legal and illegal things. I mean illegal and legal things na magagamit ko siya sa pagdating ko sa college, pati pagdating ko sa magtatrabaho na pala ako sir. Ayun, lagi kita maalala dun sir. And ako nga pala sir, gusto ko sabihin sa'yo na love ka namin. Kahit minaliit mo ako, paging presidente ko kasi di ako report ng kalat sir. Kasi ibang klase mga kalat sa classroom eh. Parang magadaga lang yan. Bila-bila sumusulpot, kanina wala pagdating may kalat. Pero ayos lang yun sir. Cartwheel ka para sa akin sir. Pagpaalam namin, gagayahin kita magka-cartwheel ako. Ha? Bye-bye. Ay sir, magkikita pa tayo, antayin kita. Joke lang ha. Peng, ikaw, ano natutunan mo? Marami ako natutunan sa economics. Christian yun eh. Gaya ng law of supply and demand. Yun, law of supply yung sabihin ko ba? Hindi, sir, nakalimutan ko yung nasabihin ko yung law demand supply ba yun? Basta yun. Inflation rate, mga market structures, tsaka yung budget policy. Natutunan ko rin na sobrang importante ng economics sa buhay natin. So, paano ko ba ma-apply ito? Gaya nun sa law of supply and demand. At ang law of supply and demand, kapag tumataas ang demand sa isang commodity or service, ibig sabihin, tataas yung supply tsaka tataas yung presyo. Tapos vice versa na rin. Tapos, ayun, halimbawa, kung sa isang mall, kung mag-sale ang damit, ibig sabihin nun, bumaba yung demand, tapos bababa nila yung presyo para maubos na yung product na yun. So, message ko para sa inyo, sir.
sir.